Students from 11 UMSB ask a few devotees about their faith through Our Lady of the Pilar. Bakit po dito sa Our Lady of Pilar Church niyo po napiling magsimba? Kasi unang-una kapistahan ni Del Pilar ngayon, and at the same time isa akong deboto ng Malabing ng Del Pilar, kaya napili ko magsimba dito sa simbahan ito. Pangalawang tanong po, sa tingin nyo, bakit mahalaga pa rin ang pananampalataya sa panahon ngayon? Kasi unang-una kasi dito tayo kumakapit eh. At the same time, marami na tayong pinagdadaan ng pagsubok, and si Lord lang talaga tsaka si Mama Mary lang yung tanging sandigan natin na malagpasan yung mga problema. Thank you po. Gaano po halaga si Lady of Pilar para sa iyo? Actually, every year naman, every third Sunday of October, so we usually visit the Our Lady of Pilar dito sa Santa Cruz Church. And at the same time, dito rin kinasal yung parents ko. So, ang mahal na ina ay talagang malapit sa amin, lalo na sa pamilya rin namin. So, every now and then talaga, I usually drop by here sa simbahan na to kasi nga unang-una patron din ng Santa Cruz, and at the same time matagal na tong simbahan na to ang Santa Cruz Parish. And si Our Lady of Pilar talaga ay makikita mo talagang masasabi kong laging nandyan din para sa amin. Second question po. Ano po ang mga mensahe ninyo sa mga kabataan na bihira ng magsimba? Siguro yung message ko sa mga kabataan, dapat magbalik loob or mas maging closer sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisimba. Hindi lang yung pagsisimba, yung lalo na yung mga sacraments na tinatanggap natin. Lalong-lalo na kayo mga kabataan ngayon, nagiging may mga kaibigan kayo or mga pamangkin din or mga kasambahay or tito-tita na may anak, no, kinukuha kayong ninong or godparent. It's a way na rin na mahikayat ninyo yung magiging inaanak ninyo, at saka at the same time, yung mga kabataan, mas maganda talaga, lalo na kapag nasa Catholic school. Yung mga non-Catholic school naman na kabataan, hindi lang basta simbang gabi nakikita sa simbahan dapat, lalo na every Sunday nagpupunta sila sa simbahan, and at the same time, pagpapasalamat natin yun sa Diyos. Thank you po. Ask ko lang po, gaano po halaga sa si Our Lady of Pilar? Malaga kasi siya, si Jesus Nazareno, tsaka siya. Nung magkasakit ako, silang dalawa ang pinupuntahan ko. Karoon ako ng cancer. Doon, gumaling ako. Nawala yung cancer ko, stage 3 na ako. Saka silang dalawa lang ako, ang ina at ang anak. Second question po, paano po ninyo pinapakita ang debosyon ninyo kay Our Lady of the Pilar? Siyempre, hindi man ako nakakapagsimba kasi nandito ako sa kanya. Pero araw-araw nanalangin ako sa kanya at naniniwala ako sa kanya. Sa kapangyarihan niya kasama ng kanyang anak na si Kristo. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Bakit po dito sa Our Lady of Pilar Church niyo po napiling magsimba? Kasi ang hinihiling ko lang naman dito sa Our Lady of Pilar, para sa pamilya ko, tsaka itong nangyayaring kalamidad sa atin ngayon, baka sakali, marinig na tayo, kawawa naman ng mga bata, katulad ng mga nag-aaral kayo. Siyempre, para sa atin lahat yung pinagdarasan ko talaga ito. Para sa pamilya, sa nangyayaring kalamidad, kasi tinatapik niya na tayo eh. Kumbaga sana marami nang lumiliis ng landas. Kaya kailangan konting dasal para dasal lang naman talagang magiging natin, panlaban para sa kalamidad na nangyayari sa atin at para sa inyo. Kasi kabataan kayo, kaming may edad, okay na eh. Kayo, mga nag-aaral, talagang gusto nyo makatulong sa pamilya nyo, di ba? Yun ang pinagdadasal ko talaga. Pangalawang tanong po, ano po ang pakiramdam ninyo bumisita o nagdasal dito sa simbahan? Gumagaan ang pakiramdam ko kasi ako makasalanan. Then lahat naman tayo makasalanan. Hinihingi ko talaga ang kapatawaran para sa kanya, para sa pamilya ko. Yun nga, yun ang talaga ko. Mapatawad niya ako kahit marami pa rin akong nagawang kasalanan. Mabawasan man. Thank you po. Let's witness the event of the recent feast of Our Lady of the Pilar in the Santa Cruz, Manila. Please stand and face forward.
dear brothers and sisters, we gather in thanksgiving to God for continuously guiding the Church, the mystical body of Christ, the sacrament of salvation. Sa pinagbuwaran ng katagalan sa gitna ng mga pagsubok at pagtatanggol sa pananampalatayang Kagitan ng pagbuo ng humanisa. ay nagmula sa makasaysayan sa isang haliging aspect upang palakasin at gabayan ang apostol